Maraming aral ang Panginoong Hesus na napakinggan at natutunan natin buhat sa mga preacher at sa pagbabasa sa Biblia. Noong ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli, bago siya umakyat sa langit sa piling ng Diyos Ama, nagbilin siya sa mga alagad at ito ay mababasa sa Matthew chapter 28, verse 18 up to 20. Ang sinabi niya, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." So ito pong mga pahayag na ito at idiniklara ng Panginoong Kristo ay ito po yung kanyang kalooban. Ang kanyang nais ay mag-evangelize ang lahat. So sinabi pa niya sa John 20 verse 21, "As the Father has sent me, I also sent you." Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. So ikaw, bawat isa sa atin na tumanggap, kumilala sa Panginoong Kristo ay sinugo ng Panginoong Kristo o sinusugo niya tayo upang mag-ibanghelyo. And John chapter 20 verse 22, "And when he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit." Kaya naman sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So ang banal na Espiritu Santo, ito po yung ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo. Ito yung iniwan niya sa atin upang tayo po ay makapag-banghelyo ng mainam, makapag-share ng salita ng Diyos ng may tapang at may lakas ng loob. So tandaan po natin, yung layunin ng pagbubuhos ng banal na Espiritu Santo ay ito po ay kapangyarihan para sa churches, para gawin yung ministeryo na nais ng Panginoon. Ito ay ang Ebanghelyo, ang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. So ang banal na Espiritu Santo, ito po ay ating helper. Siya po yung ating comforter. Yan po ay mababasa sa John chapter 14 verse 16. "He dwells with you and will be with you." Siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. So ang banal na Espiritu Santo, ito po yung kapartner natin upang magawa natin yung ninanasan ng Panginoong Kristo na pag-iibanghelyo. Kaya huwag ho tayong dapat na matakot na mag-share ng salita ng Panginoon. At sinabi pa dyan, ang banal na Espiritu Santo ang ating tagapagturo. Yung mga bagay na ating ibabahagi doon sa mga nangangailangan ng kaligtasan ay ang banal na Espiritu Santo ang siyang mangunguna sa atin. Now, tandaan po natin na bago umakyat ang Panginoong Kristo sa piling ng Ama, ito po yung kanyang huling habilin na itinuro niya na ito ay kanyang iniutos at itilaga sa kanyang mga disipulo. Go and make disciples. Sabi pa niya sa Mark chapter 16 verse 15, "Go all over the world and preach the gospel and make disciples." So ito po yung pinakapuso ng Panginoong Kristo sa atin, na iniwan niya sa atin bilang assignment natin. Para ano? Para iligtas yung mga wala ng pag-asa. Para iligtas at sagipin yung mapapa sa impyerno na hindi kumilala sa Kanya. Ang Panginoong Kristo ay naglaan ng 3 taon sa Kanyang ministeryo. At ito po ay kanyang natupad. Tinupad po niya ito bago siya umakyat sa langit sa piling ng Diyos Ama. So what is evangelism? Ang evangelism, ito po ay pangangaral. Pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Kristo. At ito yung unang utos na ibinigay sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Kristo. So dahil ito ay inutos sa atin, ito ay ibig sabihin, ito po ay uri na ng ating pamumuhay, bahagi na ng ating pamumuhay bilang followers of Jesus Christ, bilang believers of Jesus Christ.
Ito po ay isinasagawa ng bawat mananampalataya. So ipangaral natin ang mabuting balita. Ito po ay pag ginagawa natin ang pangangaral ng mabuting balita, ito po ay pagtupad doon sa utos ng Panginoong Hesukristo. At ito pong utos na to ay hindi po ito hiling, hindi ito request, kundi ito po ay required na dapat nating ipangaral dahil napakahalaga na ito ay marinig ng buong mga tao na nasa ating paligid. Dahil kung wala pong evangelism, walang pangangaral ng mabuting balita ni Kristo, alam po niyo ang mangyayari sa churches na pinagkatiwala sa atin, sa mga care group na ating hinahawakan. Alam po niyo, sinabi dyan, ang mangyayari dyan ay magiging matamlay yung church. Walang sigla, parang tuyo, at ang unti-unti ay mamamatay. So napakahalaga yung pangangaral ng salita ng Panginoon. So ang pag-iibanghelyo, ito po ay utos ng Panginoong Hesukristo na dapat isakatuparan dahil ito po yung kanyang nais. At ito pong mabilin na ito, bago siya umakyat sa langit, ay isinakatuparan po ng kanyang mga disipulo. So lahat ng mananampalataya ay disciples. Ikaw nananalig sa Panginoong Hesukristo, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw ay disipulo. Kaya naman sinabi ni Pablo sa kanyang disciple sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Alam po natin, at ito ay naririnig na natin, karamihan na ang Panginoon ay malapit nang dumating at kailangan po ay marinig ng lahat yung ebanghelyo, yung pagliligtas ng Panginoon Hesukristo. Sabi pa niya sa verse 2, preach the word, be ready and season and out of season, convince, rebuke, exhort with all suffering and teaching. So ito po ay utos ni Pablo na ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon Hesukristo dahil malapit na nga po talagang dumating ang Panginoon Hesukristo at nais ng Panginoon na lahat ay maligtas. Darating po siya. At yung pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam kung kailan, pero nandyan na lahat ang mga palatandaan. Kaya nga sinasabi rito ni Pablo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, feel mo man o hindi. So kailangan samantalahin ang bawat pagkakataon na magbigay o mag-share ng salita ng Panginoon. Hikayatin sila, pagsabihan sila, at patatagin ang loob ang mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So ito pong evangelism ay kailangan po na maging matyaga tayo sa pagpapalo up, pag-share, sa pagdidisipulo. Kailangan maging matyaga upang ang mga tao ay tunay nga na sila ay makakilala, kilalanin nila, tanggapin nila ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay buhay, ang salita ng Panginoon. Kaya naman si Pablo, ito ay itinuturo niya. Sinasabihan niya tayo na ituro natin sa mga tao ang tagapagligtas. Ituro natin siya, si Kristo. So ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang po ito para sa mga pastor, kundi lahat ng mananampalataya ay kasama po dito. Inuulit ko, hindi lang po ito sa mga pastor, kundi lahat ng mananampalataya, lahat ng kumilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay dapat po na ipangaral ang salita ng Panginoon. I-share mo yung bagay na tinanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Ipaalam natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Sabihin natin sa kanila ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ngunit na siya ay nabuhay na maguli para sa atin upang tayo ay matpatawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Kaya wag po tayong matakot na ipagsabi ang ginawa ng Panginoon sa atin. So napakahalaga yung testimony natin sa Panginoong Hesukristo. So dito mismo sa talatang binasa ay hinihimok at sinasabihan ni Pablo mismo yung kanyang disipulo na si Timothy. So tayo
ay sa ating pag-evangelize, tayo po ay gumagawa ng disipulo. Sabi nga niya, kay Timothy, Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos. So dito mismo ay buong tapang na sinasabihan ni Pedro, ni Paul, si Timothy na napapanahon man o hindi, ipangaral ang salita ng Diyos. So napakahalaga ang evangelism o yung pangangaral ng salita ng Diyos. Lubhang ito ay kailangan kasi ang pinag-uusapan po dyan ay eternal life. Amen. So preaching the word of God is badly needed by people, by all people around us to receive salvation. Kailangan po nilang makatanggap ng kaligtasan. Dahil ang kamatayan po ay dumarating yan na hindi inaasahan. Hindi natin alam. Walang nakakaalam kung kailan yung dead end mo ng isang tao. Amen. So napakahalaga po yung pangangaral. Romans chapter 10 verse 14 says, "How then shall they call on him in whom they have not believed?" Paano nga ba naman nila tatawagan yung hindi nila sinasampalatayanan? "And how shall they believe in him of whom they have not heard?" Paano nga naman sila maniniwala? Wala naman sila napapakinggan. Kaya napakahalaga talaga Napakahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pag-iibanghelyo. And how shall they hear without a preacher? Amen. So napakahalaga ang pag-iibanghelyo. Napakahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung pagbibigay mo na lang ng yung testimony kung paano ka na born again, kung paano ka binago ng Panginoon, ito po ay napakaganda at napakahusay na tool para umabot ng mga tao na wala pa sa Panginoong Jesucristo. Sinasabi nga dyan, paano nila paniniwalaan kung wala namang mangangaral? Paano nga naman nila malalaman kung hindi tayo mangangaral sa kanila? So napakahalaga po ang mangaral ng salita ng Panginoon. Dahil kung hindi natin ibinabahagi ang salita ng Diyos, alam po nyo mangyayari, wala pong pananalig. Walang pananalig sa kanila. Hindi sila mananalig. At wala ring pananalig. Kung walang pananalig, wala pong kaligtasan. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga yung ating pagdidisipulo. Amen. Praise God. So napakahalaga po talaga na magbahagi tayo. Tandaan po natin tayo ay tinawag upang humayo. Hindi para maupo sa loob ng church. Kailangan lumabas. Nandun po yung anihin. Nasa labas, wala sa loob. Kaya nga po iniinganyo natin ang bawat isa ay lumabas, magbahagi ng salita ng Diyos. I-share yung kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So napapanahon na po upang tayo ay kumilos, gumalaw ayon sa pagkakatawag sa atin. Tandaan po natin, alalahanin natin na ikaw at ako ay yung pong salitang bibitawan natin sa kanila, ito ay magbibigay buhay sa kanila, magbibigay ng panibagong pag-asa sa kanila, magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggang. John chapter 6 verse 63. So dito mismo ay ipinag-utos ng Panginoon sa ating lahat na ipangaral, mag-ibanghelyo. Lahat ng tinanggap natin, ibahagi natin kung na tayo ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga sala, tayo ay naligtas dahil sa Kanya. Ito po yung ninanasa ng Panginoon, ito yung pinag-uutos niya na dapat nating ibahagi. Share the word. Share your testimony. Amen. So it's time for you to wake up. Mula doon sa malalim na pagkakatulog, ibig sabihin, walang paghayo, walang pagkilos. Kailangan ng tumindig, tumayo sa panahong ito ngayon at magsimula ng bagong panimula. Amen. So ipangaral ngayon. Kailan? Ngayon. Ito po yung sinabi niyang, preach now. Habang mayroon pang enough time. Paano kung wala na? Di ba nakakasisi pag tayo mga Kristiyano, alam natin yung isang kakilala, isang kaibigan na namatay, pero hindi mo na bahagi na ng salita ng Diyos, ang laking lungkot, ang laking pagsisisi sa atin. So samantalahin natin yung bawat pagkakataon na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Preach the word.
Sabi sa salita ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Ipang-aral natin ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. So ang pag-iibanghelyo po, ito po ay pangangaral ng salita ng Diyos para sa mga naligaw o para doon sa mga wala pa sa Panginoong Kristo. At dito mismo ay mayroon pong dalawang command ang Panginoong Kristo ayon sa binasa natin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ito po yung evangelism or preaching the gospel doon sa mga naliligaw pa. Matthew chapter 18 verse 11, na parito po ang Panginoong Kristo, sabi niya, the Son of Man, Jesus has come to save that which was lost. So ito po yung dahilan kaya po siya bumaba rito sa lupa para iligtas ang mga naliligaw, ang mga walang pag-asa. So napakahalaga po ang evangelism. And number 2, na utos sa atin, ito po ay gumawa ng disipulo. Ano ba yung paggawa ng disipulo? Ito yung turuan natin yung mga naligtas. Huwag maging kampante na sila lang ay manatiling first-timer, second-timer, kundi sila po ay magpatuloy. Turuan ang mga naligtas. Napakasagana po natin sa materials na ating gagamitin upang sila ay maturuan, upang sila ay madisipulo ng mainam. Dahil sinabi rin po sa John chapter 8 verse 31, if you continue in my word, if you continue saan? Sa paghayo at sa pagdidisipulo, you are my disciple indeed, sabi ng Panginoong Kristo. Kailangang ipagpatuloy natin, hindi tayo titigil. Bawat isa lalabas, hahayo, aabot ng mga taong wala pa sa Panginoong Kristo. At ang sabi dyan, patunay yan na tayo nga, ikaw at ako ay tunay nga na alagad ng Panginoon Kristo. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11, kaya po kailangan natin talaga na hindi lang sila basta maka-attend, kundi sila ay madisipulo. Sabi po nga dyan, ay para sila po ay matrain natin, para sila ay maging qualified para doon sa service. Yung ginagawa natin, maipasa natin sila sa kanila na magawa din nila. Equipping of the saints for the work of the ministry. Hindi po kaya yan ng nag-iisang tao lang o pastor lang, kundi lahat ay dapat na gawin. Kasi paano naman nila gagawin yun kung hindi natin sila na-train, hindi natin sila nasanay, hindi natin sila na-disipulong mainam. So napakahalaga po yung discipleship. Evangelism and discipleship. Amen. Sabi nga dyan sa John chapter 14 verse 12, the work that I do, you shall do also. Sabi ni Kristo, yung mga nananalig sa akin ay makakagawa ng mga bagay na ginawa ko. Hindi po ipag-uutos ng Panginoon Kristo kung ito ay hindi natin kayang gawin o hindi natin magagawa. Magagawa natin. Nasa atin na ang banal na Espiritu Santo, yung power. Nasa sa atin na ibinigay na sa atin upang maganap natin yung inuutos ng Panginoon sa atin na humayo at gumawa ng mga disipulo. So tandaan po natin, yung pong ministeryo ng Panginoon Kristo nung siya po ay nabubuhay pa dito sa lupa, ito po yung pangangaral ng salita ng Diyos at pagdidisipulo. At yan po ay bumaba hanggang sa panahon natin, hanggang sa huling panahon. Ito po ay naibababa natin. So ang isang disciple, ito po ay follower. Hello, follower of Jesus. Amen. Kung tayo po ay disipulo, kailangan po sundan natin yung yapak ng Panginoon, Kristo. Sundin natin yung bagay na sinabi niya sa atin. Tayo po ay iniwanan ng Panginoon, nag-iwan siya sa atin ng halimbawa na dapat nating tularan. 1 Peter chapter 2 verse 21, for to this you were called, but because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat na tularan. Tularan natin ang Panginoon Kristo. Hello, followers of Jesus. Amen. So ikaw, believers, ay kailangan po natuparin natin, gawin natin yung halimbawang iniwan sa atin ng Panginoong Kristo. Dahil kung ikaw ay disipulo ng Panginoong Kristo, you are doing discipling work. Nagdidisipulo ka. Amen. Praise God. 1 Corinthians chapter 11
verse 1, sabi nga ni Pablo, imitate me just as I also imitate Christ. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Amen. So tularan po natin ang Panginoon. Tularan natin si Pablo, yung ginawa niya. Siya po ay nakapagpundar ng maraming disipulo at isa sa mga disipulo niya na talagang na-disciple niya ng gusto ay si Timoteo. Na yung si Timothy mismo ay tinawag niyang anak niya. My son Timothy. So kailangan po tayo ay magkaroon po ng mga disipulo na siyang magpapatuloy ng gawain na iniatas ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi niya rito, basahin ko sa 1 Corinthians chapter 4 verse 17, Timothy, who is my beloved son and faithful son in the Lord. Amen. So kailangan po magkaroon tayo ng mga anak sa Panginoon na maaalagaan din natin. Huwag po tayong tumigil sa pag-iibanghelyo, kundi ito ay ituloy natin sa pagdidisipulo sa kanila. Philippians chapter 4 verse 9 says, the things which you learn and receive and heard and saw in me, sabi ni Pablo, this do and the God of peace will be with you. Isagawa ninyo ang inyong mga natutunan. Ang dami na po nating natutunan. Mga bagay na atin ang tinanggap na mga aral at katuruan. Mga bagay na atin ang narinig na mga aral. Kailangan pong ito ay isagawa natin, tuparin natin, gawin natin bilang mga alagad ng Panginoon Kristo. So discipleship is reproducing or saying yourself to others. Pinaparami mo yung sarili mo. Ito po yung ating goal na siyang magpapatuloy. Dahil kung wala pong discipleship, alam po ninyo ang mangyayari, wala pong preacher na maitatag. Dahil kung walang preacher na maitatag, wala pong kaligtasan. At dahil walang kaligtasan, ano po mangyayari? Wala pong maidadagdag sa ating kongregasyon. Walang maidadagdag doon sa kaharian ng Diyos. So tandaan po natin na tayo po ay tinawag na mangaral at magdisipulo. Saan? Sa labas. Sabi nga ni Kristo sa John chapter 4 verse 35, ang sagana ng anihin sa bukirin, sa labas. So lumabas po tayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil kung ginagawa po natin dito, alam po ninyo mangyayari ay madadagdagan ang bilang natin sa loob ng church. Hindi lang dagdag yan, magmumultiply pa. Amen. Hallelujah. At makikita po natin yan sa panahon na kung kailan tayo po ay nagdaraos ng ating church celebration. So we believers are all evangelists. Lahat po tayo ay ebanghelista. Lahat tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. So we are all disciples as God expects from us. Tayo pa ay umaasang Panginoon na tayo po ay ginagawa natin yung kanyang dalawang utos sa atin, go and make disciples. Amen. So preaching and discipling is a command and we are commissioned in it. Hindi po pwedeng maghiwalay ang evangelism sa discipleship. Inseparable po yan. Amen. Hallelujah. Aming Ama sa langit, maraming salamat nga Panginoon sa katuruan na aming napakinggan ngayon na ito o Diyos ang magbigay sa amin o God ng lakas ng loob upang patuloy na humayo. Tanggapin, Panginoon, kilalanin, o Diyos, yung assignment na binigay mo sa amin, yung pagtatalaga mo sa amin, Panginoon, na humayo, gumawa ng mga disipulo mo, Panginoon. Salamat nga, o Diyos, na ang bawat isa, o God, ay totoo, tunay na gagalaw ayon sa iyong ninanasa, Panginoon. Dahil ayaw mo na ni isa man ay mapahamak, kundi lahat ay mga ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.